Kamusta mga Tropa Pips? Andito tayo ngayon sa Southmate Bicycle Shop dito sa BF Resort Las Piñas. And for today's video, may mga sisilipin tayo ditong mga bagong bisikleta nila. Ito yung nakita nyong binubuo kanina sa loob ng shop nila. Women specific na Cannondale na MTB. Yung model nitong Cannondale na to is Trail 7. Ito muna ipapakita natin. Actually guys, meron pang dalawa dun sa loob na ipapakita ko din sa inyo na bagong modelo ng Cannondale. Simulan natin dito sa frame. Yung frame nito is aluminum siya. And nakikita nyo naman sa welding niya, hindi siya smooth weld, pero makikita nyo ang ganda ng pagkaka-welding. Tapos yung pintura nitong frame na to is glossy finish. Kung makikita nyo to guys ng personal, para siyang may mga rainbow color pag naiilawan siya. Ayan, tingnan nyo dito. Ayan, makikita nyo. Parang medyo nagpipinkish, nagre-reddish, nagbo-bluish. Ganyan, ganyan yung kulay niya, napakaganda. Tulad na sabi ko kanina, it's a women specific na frame siya. Nakabend dito, tapos extra small yung size nito. Yung head tube nito is non-tapered internal cabling na rin siya. Maliban nga lang dito sa preno niya. Nakalusot dito sa ilalim ng top tube. Tapos diretso dito. So bali yung brake caliper niya, hindi katulad ng iba na nakatago dito sa dropout. Nandito siya sa taas. Sa akin, mas okay na nandito yung position ng brake caliper kaysa nandito kasi based on my experience, napakahirap i-align nung brake caliper pag nandito. Tsaka mas kailangan ko ng mas mahabang allen para maluwagan, may higpitan yung bolt ng caliper. Eh dito open area, so malawak yung paggagalawan ng kamay mo, kaya mas mabilis mo siyang ma-adjust. Yung dropout naman ito is 9 by 135mm. Itong bracket shell naman ito mga Tropics is BSA threaded na may sukat na 68mm. Check natin kung ano yung equivalent sa inches nitong extra small ni Cannondale. So ayan, it's 13 inches yung sukat niya. Saktong-sakto sa mga maliliit na rider. Tapos check naman natin yung mga details na nakalagay dito sa frame. Dito sa head tube, nandito lang yung logo ng Cannondale. Dito sa top tube niya naman, may nakalagay lang na warning na sticker. And nakalagay dito to reduce the risk of serious or fatal. Kumbaga ito yung tamang paggamit ng bisikleta, so kailangan mong basahin to kung bago ka pa lang sa pagbabike. Tapos ito yung model niya Trail, kasi separate nandito sa ilalim yung 7. Tapos dito sa may seat tube tsaka down tube, meron siyang mga details na parang wave na may mga dot na medyo pa-fade yung design niya. Tapos ito may isang solid na purple na line. Tapos may mga guwit-guwit na ganyan. Napaka-simple lang, napaka-minimalist ng design niya. Grabe, nagustuhan ko talaga yung niya, yung kulay niya. Kasi unang tingin mo white siya, pero habang tumatagal, yun nga tulad ng sabi ko, medyo para siyang nagpi-pinkish and bluish. Kaya siguro may detail siya na ganito. Nakalagay lang yung Cannondale na brand. Nag-iisa lang to guys, wala na ako nakita sa loob. Tinanong ko na rin sa kanila kung may iba pa tong kulay na binibenta sila. So wala na, ito lang talaga yung kulay. Unahan na lang talaga. Hindi ko nabanggit, itong palang bisikleta na to is 27.5 siya. Okay, sa fork naman tayo. Coil spring pa ito. Parehas dito sa left and right. Preload lang siya. Ito yung ina-adjust para sa lambot at tigas nitong fork. So 100mm to. Tapos yung brand ng fork na to is SR Santur. Yung model niya is XCT30. Yung dropout niya is 9 by 100mm and post mount yung lagayan ng brake caliper. Nandito yung design ng arch ng fork at yung cable routing naman ng preno. Yan, dito sa gilid dumadaan.
Yung iba nakikita ko dito sa papasok sa loob. Ito naman baliktad dito sa gilid dumadaan. At yung ganitong design guys, okay din to. Yung iba kasi di ba dito. So just in case na lumuwag to o kaya nabali kung ano man nangyari dito, lalaw-law pa loob yung kable at pwedeng masabit dito sa gulong. Pero ito naka-route siya ng ganito. So just in case man na lumuwag, masira to, dito lang siya gagalaw. Yan, hindi siya papasok yung kable dito sa loob. Sa wheelset naman tayo mga tropips. Simulan natin dito sa hubs. Yung hubs nito is Shimano Tourney TX. So yan, nakalagay yung model niya, HB TX 505. So center lock ito, tapos quick release siya. Sa rim naman, it's WTB SX19. Yung gulong niya is WTB Ranger 27.5 by 2.25. Tapos yung stock na butas nitong rim is Raider. Dito naman tayo sa cockpit itong bisikleta na to. From seat post, stem, tsaka handlebar nito is from Cannondale. So isama na rin natin itong saddle yan. From Cannondale din to. Yung size ng seat post nito is 31.6 by 350. Yung stem niya naman is 80mm. Tapos yung handlebar niya naman is 720mm. Yung handlebar nito guys, hindi siya flat. Medyo naka-rise siya ng konti o yung tinatawag nilang low rise. Itong saddle niya is from Cannondale din siya. At nakakatuwa nito kasi hindi siya artificial leather. Parang rubber yung feel ng saddle. Ito may mga parang ventilation hole siya. Siguro pag upo mo, mag-exert yung hangin at hindi siya madaling masira, hindi siya lulobo. Kumbaga yung pagkakadikit nitong upper material dito sa saddle. So tapos yung design niya, napakanipis lang, tapos narrow. Medyo may kahabaan nga lang siya. Parang yung style ng saddle na to, yung parang sa mga road bike. Yan, parang ganun. Pero ito, mas makapal lang yung likuran. Sa grips naman, yung material nito is rubber. Ito guys, yung klase ng grip na yung linalagyan mo lang ng pampadulas tapos isasalpak mo lang. Wala siyang laon sa bawat gilid. So definitely pag tumagal to, medyo iikot-ikot to Pero so far naman sa pagkakahawak ko dito, medyo comfy naman siya. At may mga spike siya para hindi madulas yung kamay natin. So disadvantage lang nitong mga spike na to madaling makakabutas to ng gloves. So okay na masira yung gloves natin. Basta may grips ka. Kaysa naman dumulas yung kamay mo, ma-aksidente ka. Kaya okay na rin yung ganitong grip. Sa preno naman, naka-hydraulic brakes na to. Yung brand ng hydraulic brake na nakalagay dito is Tektro. Sa rotor naman, Shimano din siya, center lock. So 160 dito sa harap. At sa likod guys, it's check natin ulit to. 160 din sa likod. Tataas muna natin tong bisikleta na to. Kasi medyo na-curious ako dito sa group set na nakalagay dito. Hindi siya guys hindi siya Shimano, hindi siya ano ba bang tawag dito, S-Ride, hindi siya L2. Kasi yung group set guys na nakakabit dito is microshift na 1x8. Kita ko, itong shifter niya is microshift, RD is microshift, yung cogs niya is microshift din. Maliban nga lang dito sa kanyang crank, nakalagay dito yung crank niya is Pro Wheel. Gusto ko lang malaman yung feel ng shifter Okay, parang familiar siya guys. Para siyang S-Ram na X5. Pag nasagad mo na yung pagkakashift, nandoon ka na sa pinakadulo ng cogs. Yan, wala na siya. Tingnan natin kung push and pull din ba to. Hindi, same lang siya ng S-Ram na puro push. Ito naman tayo sa RD niya. Ito, tapos ito, aluminum, tapos ito steel. Nandito yung barrel adjuster, nandito yung high and low limits. Parang ito pa rin yung typical natin na nakikita sa mga RD. RD ng Shimano na nandito yung high and low limits, barrel adjuster, tapos itong yung B-screw. Yan. Parang same lang din. Yung cogs niya naman, 1134 siya. Tapos color black siya. Pero ito, yan, ilalapit ko sa inyo guys hindi siya pintura Ito, ikukumpara natin. Ito pintura to
Pero ito para siyang graphite. Matte yung kulay niya na pagkaka-black. Pero hindi ito pintura. Yan, balik tayo dito sa crankset niya guys. So yung crankset niya, yun, na pinakita ko sa inyo kanina is Pro Wheel. 170mm yung haba. Per taper pa ito. 2x siya. Itong FD niya naman is low band na microshift din. Ang gusto kong makita dito sa microshift na to, yung shifting niya. So, itatry natin. Check natin yung shifting. Malambot yung shifting niya guys ha, at ang smooth. Ngayon, alam ko na kung bakit ito yung pinili ni Cannondale na ilagay dito sa build bike nila. Bukod dito, Trophies, meron pa akong dalawang Cannondale na ipapakita sa inyo. So, ito naman yung isa sa dalawa na last natin na ibabike check. So, hinihintay pa natin yung isa. Habang hinihintay natin yung isa pa nito, sinearch ko sa Google yung microchip. Kasi, Leonardo nyo, hindi familiar din sa microchip na yan. So, ito nakita natin, meron silang website. Ayan yung microchip.com. Ayan. At nandito lahat ng info about sa microchip. So mag-try tayo dito sa ito about us. Ayan. Check natin kung ano yung history nito ayan, check natin kung ano yung history nitong microchip na to. Tsaka kung ano pa yung mabibigay na information nito sa akin. Kasi hindi ako familiar talaga dito guys eh. So ayan, nakalagay dito. At Microchip, we have put together engineered driving experience by pairing their expertise with state-of-the-art design and patented technology. Ayos ah. Ayan, may sarili talaga silang. At nakita nyo dito guys, yung mga bike na pinaglalagay nila is mga branded din. Like itong isa, Marine. Tapos tulad nito, yung Cannondale na ayan, pinaglagay nila ng Microchip. Yung binabike check natin. Sa ito, yan. Ito yung gusto ko malaman kung kailan sila nagsimula. So, yung drivetrain na microchip, nagsimula sila 1999. Ayan. Okay. Itong ganda oh. Ayan, makikita mo dito sa website nila yung pagkakalas ng mga ng mga piyesa. Yung chinecheck natin kanina na microchip, yung 8-speed, yung ayan, ito katulad din ito kanina yung sa pambabae, Meizu. Ayan, makikita nyo dito, it's a fully aluminum yung body niya. Except for the rail na steel siya. Okay, pag may time ako, babasahin ko to. Pero at least nalaman ko na napaka-solid nitong drivetrain na to guys, yung microchip. Balik tayo sa pagbabike check natin. Unahin natin to guys. Actually guys, yung nakita nyo kanina na women specific, parehas lang sila ng group set na nakakabit, fork, tapos yung cockpit, pati upuan, parehas na parehas. Actually, pati wheelset eh. Yan. Parehas na parehas. Ang pinagkaiba lang nila, yung size, tapos yung itsura ng frame. Kasi yung kanina, nakabent yung itsura ng frame dito sa top tube. At saka yun, 27.5 yun. Ito naman, 29 siya. Ito nga palang kulay na nasa atin ngayon is glossy black siya. So, yung medium ng Cannondale, ayan, is size 17 siya. Available na kulay dito sa Southmate nitong Cannondale Trail 7 ay isa lang to. Katulad din nung women specific kanina, isa lang din yung available na kulay nila. Meron lang itong isa pang size, yung large. Dito naman tayo. Ito yung medyo upgraded version bukod dito sa Trail 7 na to. Ito naman yung Trail 5. Kaiba lang nito sa iba ay itong fork niya. Ang model naman nito ay XCM. Yung isa is XCT. So yun yung pinagkaiba nito. Tapos tingin ko much better yung ano niya, yung cockpit niya na nakalagay dito kumpara dito. Hindi ako sure guys aluminum to or steel to, pero I think steel to. Ito lang yata yung aluminum yung stem. Pero ito mas modelo kumpara mo dito sa Trail 7. So yan, makikita nyo. Low rise din siya. So 70mm yung stem. Tapos mukhang mas mahaba yata yung ano nito, yung handlebar nito. Yan, sukatin lang natin yung handlebar niya. Yan nga, mas mahaba nga yung handlebar nito. 730
mm yung handlebar niya. Pero yung sa dalawa, nakikita ko naman na wala siyang pinagkaiba ng design ng frame. Ito, mas hindi siya kita kumpara doon. Kasi yon yung details doon sa Trail 7, white. Ito naman, black din. At ito, mas dark. Yung details dito na solid na isang pintura. Ayun, mas lighter yon yung sa Trail 7. Tapos yung group set na nakakabit is microshift din. Yung model niya is Advent X. So nag-scroll tayo kanina sa website ng microshift. Nakita ko na parang ito yung high-end yata nila na group set. Nandito ulit tayo sa website ng microshift. Oo nga no, nakalagay dyan Advent X. Parang ito yung top of the line yata nila na ano talaga, na drivetrain. So check natin, learn more about the Advent X na to. So bago tayo mag-proceed sa bike, check natin. Grabe oh, talagang putikan talaga. O yung discipline ng gumagamit, aggressive talaga. At mukhang subok na tong Advent X na to. Tingin ko yung top of the line nila. So yan, balik tayo sa bike check natin. Crank naman ito, pro wheel, 175mm yung crank length. Chainring nito is 30 teeth. Yung crank na to is square taper. Yung chain niya is KMC. RD niya is Advent X microshift. Ganda ng itsura niya guys oh. Ito steel to. Ito aluminum yung body niya. Medyo matigas yung ano niya, yung tension ng cage. Yung guide pulley maliit eh. Pero itong tension pulley malaki. Bali 10 speed to, 11:46 yung ratio ng cogs niya. Hindi siya tulad nung ano, nung cogs ng Mesu na microshift na parang graphite. Ito naman glossy na finish yung cogs niya at mukhang pintura. Brakes nito is Tektro din. Same lang din nung Trail 7. Pag-usapan naman natin yung presyo nitong mga bisikleta na to. Yung Trail 7 kanina na women specific, yung price nun is 31,000. Tapos ito namang Trail 7 na panglalaki is 31,000 din. At ito lang yung medyo mataas yung presyo ng kaunti kasi upgraded na yung mga pyesa. Yung price naman nito is 39,000. Ito nga pa lang si Southmate Bicycle Shop, nagbebenta ito ng wholesale. So kung ikaw gusto mo magtayo ng sarili mong bike shop, nagbebenta sila ng wholesale sa mababang presyo. Nakausap ko kasi yung may-ari nito, sinabi sa akin na kung gusto mong mag-wholesale sa kanila, ibibigay nila ito ng malaking discount. Sa mga tropa natin dyan na gustong magsimula ng bike shop business, kontakin nyo na tong si Southmate Bicycle Shop. Napakamurang ibibigay sa inyo yung mga kailangan nyo sa shop nyo.